ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pamilya ng babaeng sinaksak ng kapwa estudyante sa loob ng eskwelahan sa Parañaque nananawagan ng hustisya. Dating Senador Kiko Pangilinan, itinangging nakipag-ugnayan sa alyansa ng administrasyon para mapasama sa senatorial slate nito. Philippine National Police, pinaalalahan ng maging non-partisan. Armed Forces of the Philippines, nanindigan namang hindi makikialam sa politika. Sa MBC TV correspondents, hinihinalang drug den, sinalakay ng PIDEA Davao, 3 arestado. Sa MBC TV Sports, Filipina tennis star na si Alex Ayala, pinatumba ang world number 2 sa Miami Open, pasok na sa semis. At sa Showbiz Spotted, kasong acts of lasciviousness na isinampa ng aktres na si Rita Daniela laban kay Archie Alemania, iniakyat na sa korte. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas live mula dito sa DZRH Radio Booth. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa ating mga balita. Patay sa saksak ang isang babaeng grade 8 student sa loob ng kanilang paaralan sa Parañaque City. Ang sospek itinuturong bully at kaklase pa mismo ng biktima. Una sa balitang yan, si Noche Cacas. Patay ang grade 8 student na babae matapos saksakin ng kanyang classmate gamit ang kitchen knife sa loob ng Monwok National High School sa barangay Monwok, Lungsod ng Parañaque. Inilala sa alias sa RLS ang biktima, isang 14 anyos. Naaresto naman ang suspect na lalaki si alias sa CPBB, isang 15 anyos sa classmate ng biktima. Ayon sa nanay ng biktima, matagal nang pinagbabantahan ng suspect ang kanyang anak. Kaya minsan tinatamad umano itong pumasok sa eskwela dahil sa umano'y pambubuli ng suspect. Bago ang insidente, sinabi pa ng kanyang anak na kapag namatay siya, wala nang ibang gumawa kundi ang nambuli sa kanya. 4 na saksak ng kutsilyo ang nakita niya sa kanyang anak nang nasa ospital ito. Hindi rin daw agad nadala sa ospital na maaari pa sanang mabuhay ang kanyang anak. Ang sabi po ng anak ko, Mama, binubuli po ako ng kaklasmate kong bakla, hindi lang ako, marami kami. Dinagukan niya ako sa ulo, Mama. Sinabi niya sa akin ng gabi, Mama, mamamatay ako, Mama, baka ako mamatay, sumunod ako kay Papa. Ayokong pumasok, Mama. Sabi ko, kausapin mo ang teacher mo, isumbong mo sa guidance. Gusto mo report sa barangay. Sabi niya, baka biro lang yun. Sabi naman, di papatayin ako, Mama, ng bakla pag daw ako nakita. Sa ngayon nasa kustodiyan na ng Parañaque City PNP ang suspect na maharap sa kasong homicide. Para sa MBC TV Network News, RH27 Noche Cacas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, bababa sa 45 pesos ang kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP ng imported na bigas simula sa Lunes, March 31. Ayon sa Department of Agriculture o DA, bunsod ng mas mura pang MSRP sa bigas na kanilang ipatutupad sa susunod na linggo, aabot na sa 19 pesos per kilo ang ibinaba nito kumpara noong Enero. Magugunitang umabot sa 64 pesos ang kada kilo ang halaga ng imported na bigas sa bansa bago ipinatupad ang MSRP kahit ba bumagal na ang global rice prices, nagkaroon ng tariff reduction at lumakas ang piso. Bunsod nito, ipinatupad ng DA ang MSRP matapos ang konsultasyon sa industry stakeholders dahilan upang bumaba ang halaga ng imported na bigas sa 49 pesos per kilo noong March 1. Ang itinakdang halaga ay base na rin sa presyo ng Vietnam na pangunahing source ng Pilipinas ng magandang uri ng bigas na may 5% broken grains na bumaba sa $490 per metric ton.
Samantala, bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, nagpaalala ang isang kongresista na may pananagutan si Vice President Sara Duterte sa bawat Pilipino, lalo na sa napipinto nitong impeachment trial. Ito'y sa gitna ng pananatili ni VP Sara sa the Netherlands bilang pagbisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine ngayon sa ICC Detention Center. Narito ang report ni Milky Regunan. Naunawaan ng isa sa miyembro ng 11-man House Prosecution Panel ang pananatili ni Vice President Sara Duterte Carpio sa The Hague, Netherlands para asikasuhin ang kanyang ama. Ayon kay Representative Lawrence Defensor ng Iloilo at miyembro ng 11-man House Prosecution Team, may tungkulin na dapat harapin sa bansa si VP Sara. Hindi rin ito dapat maging dahilan para manatili sa Netherlands ang Vice Presidente kapag nagsimula ng impeachment trial. Paliwanag ni Defensor, ang detention sa Netherlands ay hindi issue kay Pangulong Rodrigo Duterte, kundi issue at kaso ng marami nating makababayan na biktima na madugong war on drugs ng nagdaang administrasyon. Hindi rin anya ito simpleng kaso ng murder o homicide. Ito anya ay crimes against humanity o laban sa sangkatauhan. Sabi ni Defensor, hindi dapat pabayaan ni VP Sara ang kanyang tungkulin, higit ang kanyang responsibilidad, lalo ng pananagutan bilang sitting Vice President. Mas makabubuti anyang bumalik na sa Pilipinas si VP Sara, kasabay ang paalaran ng Defensor na mayroon siyang pagkakataon para depensa ng kanyang sarili sa Senate Impeachment Court. Ang pagkakataong ito anya hindi na ibigay sa pamilya ng libo-libong biktima ng extrajudicial killings sa panahon ng kanyang ama. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad namang pinabulaanan ni senatorial aspirant Kiko Pangilinan ang di umano'y backdoor talks sa pagitan ng kanyang kampo at ng alyansa para sa bagong Pilipinas upang mapabilang sa nasabing partido. Bagamat nananatili raw itong independent candidate, hindi nito inaalis ang posibilidad na sumapi sa mga partido na tumutugma sa kanyang ipinaglalaban. Magbabalita si Kyle Bulyas. Itinanggi ni dating Senador Kiko Pangilinan na nakausap ng kanyang kampo ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas na senatorial slate ng Marcos administration. Kaugnay ito ng napabalitang ipapalit sina Pangilinan at si dating Senador Bam Aquino kina Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar sa lineup ng Alyansa. Ayon kay Pangilinan, nananatiling independent ang kanyang kampanya at nakatutok pa rin siya sa advokasiyang labanan ang mataas na presyo ng pagkain. Ito rin ang kinumpirma ng campaign manager ng Alyansa na sina Votas Representative Toby Chanco. Ayon sa kanya, walang naging pag-uusap ang alyansa sa kampo ng Kiko Bam. Sa kabila nito, sinabi ni Pangilinan na handa siyang makipagtulungan sa lahat ng partido para isulong ang pagpapababa sa presyo ng mga bilihin. Ani ay hindi naman usapin ng kulay at partido ang problema sa kahirapan ng mga Pilipino. Matatandang umugong ang balitang nilaglag na ng alyansa si Senator Amy matapos siyang hindi banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang campaign sortie sa Cavite at Laguna, pero itinanggi ito ni Chanco. Bagamat sinabi ng senadora na okay lang sa kanya ang ginawa ng Pangulo, naglabas na ito ng pahayag ng pagkalas sa alyansa dahil taliwas umano sa kanyang paninindigan at prinsipyo ang naging aksyon ng Marcos administration kaugnay ng pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna naman ang tumitinding bangayan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte, muling iginiit ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagiging non-partisan ng kapulisan. Ganito rin ang naging sentimiento ng sandatahang lakas matapos sitahin ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pananahimik ng militar sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan ang ulat ni Edniel Parosa. Dinikdik ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang buong hanay ng pulisya sa kahalagahan ng profesionalismo at pagiging non-partisan. Isa yan sa mga natalakay sa pinakahuling command conference ng hanay sa Campo Crame nito lamang Marso 25. Ayon sa PNP Public Information Office, pinaalalahanan ng top cop ang lahat ng tauhan itong manatiling labas sa politika. Pero payo umano ni Marbil, huwag nang pahiyain pa ang mga pulis at sa halip paalalahanan na lamang natawan ng pahayag ng PNP Chief makaraang isa ilalim sa restrictive custody si Patrolman Francis Steve Fontillas
ang police vlogger na hayagan kung bumarat sa administrasyon maging sa pamunuan ng pulisya. Samantala, muli namang nanindigan ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa gampanin itong protektahan ng saligang batas at hindi ang makisawsaw sa politika. Bagamat hindi diretsang binanggit ng militar, inilabas ng AFP Public Affairs Office ang pahayag makaraang sitahin ni Vice President Sara Duterte ang tinawag niyang pananahimik ng kasundaluhan sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at sinabing tungkulin ng AFP ang asistihan ng Philippine National Police sa isang law enforcement operation. Pero sa bagong statement na ibinahagi ni AFP PAO Chief Colonel Cerces Trinidad, kanyang idiniin na malinaw sa 1987 Constitution na non-partisan ang hukbo. Sa hiwalay na panawagan, umapila si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa lahat ng sektor na wag nang kalad ka rin ng militar sa mga katulad na issue. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naman makakaapekto sa Commission on Elections o COMELEC ang hatol na suspensyon ng Office of the Ombudsman kay Marikina Mayor Marcy Teodoro. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hanggat walang final judgment ay mananatiling kandidato si Mayor Teodoro. Maaari pa rin anyang maproklama si Teodoro kung sakaling manalo ito. Paliwanag pa ni Chairman Garcia, hanggat hindi lumalabas sa sariling determination ng COMELEC at walang iniuutos ng Korte Suprema ay mananatili sa balota ang pangalan ni Marikina Mayor Marcy Teodoro. Hanggat wala kaming desisyon na pinal to sa kung siya man ay may hinaharap na kaso o walang utos sa atin ng Korte Suprema na final and judgment na tanggalin yung pangalan ng isang kandidato, mananatili yung isang kandidato ano pa man ang tinanggap niya. Sa mundo naman ng basketball, tuluyan ng pinwersa ng TNT Tropang Giga ang PBA Commissioner's Cup Finals sa Game 7 matapos patumbahin ang Barangay Ginebra sa Game 6. Ang naging laro tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Hindi pa tapos ang laban. Yan ang tila mensaheng nais ihatid ng TNT Tropang Giga matapos nitong talunin ang Barangay Ginebra sa Game 6 ng PBA Commissioner's Cup Finals noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Dahilan para pwersahin ang pagkakaroon ng all or nothing na Game 7. Sa harap ng 17,654 na basketball fans, nagpakitang gilas si Reynang Batak with 23 points, 5 rebounds and 3 steals. Isang 4-point shot ni Batak ang nagbigay ng 63-62 na kalamangan sa TNT bago pumasok sa final quarter. Sinundan ito ng 7 sunod na puntos na nagpalobo sa kanilang kalamangan sa 72-62. Nagawa pang humabol ng Ginebra at mabawasan ang kanilang deficit sa isa matapos ang isang basket mula kay Justin Brownlee sa huling minuto ng laban. Gayunpaman, hindi ito naging sapat dahil napanatili ng TNT ang kalamangan hanggang sa huling buzzer. Sa Biyernes, March 28, tuluyan ang malalaman kung sino ang hihiranging PBA Commissioner's Cup Champions. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Ex-military officer na si Antonio Parlade, dinipensahan si National Security Advisor Ed Anyo kaugnay ng pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Sa MBC TV Global, mga nasawi sa South Korean wildfires pumalo na sa 2 dosena. Sa showbiz spotted legal feud sa pagitan ng aktres na si Rita Daniela at Archie Alemania, iniakyat na sa korte. At sa Hoy Bawal Yan, ano nga ba ang laban mo sa fur parent na nakadisgrasya ng iba pero hindi sinagot ang gastusin? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tulad ng maraming Pilipino ngayon, kaisa rin umano si Senator Amy Marcos sa mga nagdadasal na mapauwi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Paniwala ng senadora,
premeditated o pinagplanuhan ang proseso ng naging pag-aresto kay Duterte taliwas sa sinasabi ng pamahalaan. Ang mga detalye ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Yuel nanindigan si Senador Amy Marcos ng Senate Committee on Foreign Relations na nalapag ang karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-aresto sa kanya at dinala sa The Hague, the Netherlands. Sa isang news conference, inilatag ni Senador Amy ang mga aksyon ng administrasyon sa kaso ng dating Pangulo sa pangbanggit sa timeline simula nung nagkaiwalay ang landas ng pamilya Duterte at Marcos. Kabilang umano sa mga natuklasan sa ipinatawag niyang hearing ay walang batayan ng gobyerno ng Pilipinas sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pinagplanuhan ang pag-aresto sa dating Pangulo bilang kooperasyon sa International Criminal Court sa pagitan ng Interpol at hindi kapani-paniwalang sinasabi ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla na chismis lang ang nakarating sa kanilang impormasyon at wala silang ginawang paghanda. Kitang-kita umano ang mobilization ng PNP bago ang March 11 arrest. Para kay Senador Amy, hindi siya nagpahiring para mangampanya. Ginawa lang umano niya ito dahil hindi tama na nayuyurakan ang soberanya ng bansa at basta nilang hinahayaan ang kagaya ng dating Pangulo na maaresto at dalhin sa The Hague, the Netherlands. Lalo na't may 5 pang binanggit na ma-issuean din ng warrant of arrest kabilang na si Senator Bato de la Rosa. Sa pagdiriwang ni Duterte ng kanyang 80 taong karawan, bukas kaisa ang senador sa mga nananalangin na makauwi pa siya ng bansa at hindi magaya sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos na namatay sa Amerika. Narito si Senador Amy Marcos. 1. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Amy Marcos para sa MBC TV Network News. Ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat lakay Raymond Dadpaas. Ipinagtanggol naman ni retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. si National Security Advisor Eduardo Año mula sa mga pagbabatikos matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Parlade na nagsilbing commander ng South Luzon Command at isang intelligence officer, profesional na sundalo at walang bahid ang katapatan sa bayan ni Año. Magkasamaan niya silang naging battalion commander sa Southern Tagalog ni Año at makikita ang hindi matatawaran na katapatan sa bandila ng Pilipinas. Git pa ng retiradong general, hindi dapat mawala ang fokus ng publiko sa tunay na kalaban ng mga Pilipino, hindi ang pamahalaan kundi ang Communist Party of the Philippines o CPP. Sa ilalim ng pamumuno sa NTF-ELCAC ni Año ay marami umanong mga matataas na lider ng komunistang grupo ang non-neutralize. Kumikilos anya si Año dahil sa kanyang tungkulin at hindi sa politikal na paghihiganti. Sabi pa ni Parlade, hindi makatwirang akusahan, hindi tapat sa dating Pangulo si Año, lalo pat obligasyon niya na magbigay payo sa kasalukuyang gobyerno bilang National Security Advisor. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, patuloy na lumalapit sa kalupaan ng bansa ang LPA o Low Pressure Area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, namataan ng LPA sa layong 270 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
Asahan ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa malaking bahagi ng Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region, bunsod ng mga pagulang hatid ng LPA. Samantala, kasunod ng deklarasyon ng tag-init season sa bansa, mainit at maalinsangang easterlies na rin ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa, kasama na ang Metro Manila. Iwasang lumabas sa tanghali dahil sa nakapapasong init ng panahon, partikular na sa mga kababayan natin sa Dagupan City, kung saan nagbabadya muli ang 47 degrees Celsius na damang init. Ito na ang ikatlong sunod na araw na pumalo sa delikadong antas ang kanilang heat index. Dito naman sa Metro Manila, asahang maglalaro ang heat index o damang init sa pagitan ng 37 hanggang 38 degrees Celsius. Umabot naman sa 200 ang casualty sa sumiklab na South Korean wildfires, habang malawakang pagbaha naman ang pinoproblema ngayon ng bansang Bolivia na isinailalim na sa state of emergency. Ang problema ng kalamidad na hinaharap ngayon ng mga bansa sa labas ng Pilipinas, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Pumalo na sa 24 ang bilang ng mga nasawi sa patuloy na paglaganap ng wildfire sa South Korea, kung saan kabilang ang isang firefighting pilot na nag-crash ang minamaneho nitong helicopter habang rumeresponde sa naturang kalamidad. Umakyat na rin sa mahigit 27,000 katawang naapektuhan habang maraming kabahayan ang tinupok ng apoy, kabilang ng isang century-old Buddhist temple. Ayon sa mga otoridad, ito raw ay dulot ng malalakas na hangin at matinding tagtuyot. Sa iba pang balita, nagdeklara na ng national emergency si Bolivian President Luis Arce dahil sa matinding pagbaha, dulot ng patuloy na malalakas na pag-ulan sa kanilang bansa. Umakyat na sa 50 ang bilang ng mga nasawi habang inilikas naman na nasa 100,000 residente na lubusan na apektuhan ng kalamidad. Nakatakda namang umutang ng $75 million o katumbas na mahigit 4 billion pesos upang matugunan ang epekto ng naturang sakuna, kabilang na ang pagbaha. At yan naman nakalap dating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang seguridad ng publiko sa pagsisimula ng kampanya sa local candidates sa Metro Manila bukas, March 28. Ayon sa NCRPO, tungkulin nilang siguraduhin lahat ng mga pagpupulong ng bawat kandidato sa panahon ng kampanya ay magiging ligtas at mapayapa. Maglalatag rin ang NCRPO ng isang comprehensive security coverage upang matiyak na ang lahat ng aktibidad ay payapa na naaayon umano sa batas. Ipinagutos na rin ang deployment sa mga lugar na may mataas na bilang ng tao o aktibidad, mga lugar na inaasahang dadagsain ang taga-suporta ng mga kandidato at mga lugar na pinupuntahan lalo ngayong Lenten season. Tiniyak din ng NCRPO na ang mga kapulisan ay mananatiling neutral at apolitical. Iniakyat na sa korte ang kasong isinampa ng TV host actress na si Rita Daniela na acts of lasciviousness laban sa aktor na si Archie Alemania. Ito ay ayon sa rekomendasyon ng Prosecutor's Office ng Bacoor mula sa mga ebidensyang inilatag ng kampo ng aktres. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Formal nang inakyat sa korte ang kasong acts of lasciviousness na isinampa laban kay bubblegum star Archie Alemania. Ito ay sa pagkumpirma ni Attorney Maggie Abraham Garduque, ang abogado ng TV host actress na si Rita Daniela. Ayon kay Garduque, ito raw ay ayon sa resolusyon na acts of lasciviousness mula sa Bacoor Regional Trial Court noong nakaraang buwan. Dito nakitaan ng Office of the Prosecutor ng probable cause at pinakakasuhan ng aktor mula sa mga ebidensya at testimonya na inilatag ng mga eyewitness. At ngayon, nakatakda na magharap sa korte ang dalawa sa oras na ilabas na ang warrant of arrest laban kay Archie o sakaling voluntaryong pagsuko nito sa mga otoridad. Magugunit ang Oktubre ng nakaraang taon nang magsampa ng kaso ang kampo ni Rita sa Office of the Prosecutor ng Bacoor. Sa statement noon ni Rita, sinabi nitong hinaras raw umano ito ng aktor matapos ang ginanap na Thanksgiving party na dinuluhan ng dalawa. Ayon sa aktres, naganap ang naturang pangharas habang hinahatid ito pa uwi, nanoy akala lamang ni Rita na concern lang daw umano si Archie bilang kuyat kaibigan sa industriya.
Samantala, minsan na nagkasama sa trabaho ang dalawa noong nakarang taon kung saan pareho itong gumanap sa isang hit TV series na Widow's War na pinagbibidahan nila Tonton Gutierrez, Jean Garcia at Rafael Rosel. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Showbiz Angel Angelica Cosme, ito si James Galanga ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. 21 estudyante sa Negros Occidental nahilo umano dahil sa kinaing tsokolate. Sa MBC TV Sports Tennis Breakthrough Star at Wildcard Alex Ayala, pinatumba ang world number 2 sa Miami Open. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik dito sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kasunod na ikinasang kaliwat ka ng tigil pasada ng iba't ibang transport groups, nanawagan ang Trabaho Party List na dapat kaakibat ng isinusulong na PUV modernization ay ang paglaan ng tulong pinansyal para sa mga tsuper at operator. Nagbabalik si Edniel Parosa. Dapat matiyak ang kapakanan ng jeepney drivers at operators sa implementasyon ng PUV Modernization Program. Ito ang sinabi ni Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, sa gitna ng mga transport strike na isinasagawa ng ilang grupo bilang pagtutol sa PUVMP. Batid ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List na malaki at mahal ang magpalit ng jeepney, kaya't mahalagang maibigay ang subsidiya sa mga driver at operators. Kaya kailangan dito ang kapakanan ng jeepney drivers na operators talaga, no? Pagbibigay ng financial aid, mababang interest sa pagpapautang at subsidies, pati na rin ang mekanismo ng suporta at dialogo between the government and the jeepney drivers na operators. Bukod sa nabanggit na sektor, inihayag din ng Trabaho Party List na hindi rin dapat pabayaan ng mga commuter. Kaya naman muling binanggit ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List ang mga isinusulong nilang plataforma para sa commuting public, gaya na lamang ng alternative working arrangement, transportation support at pagbibigay na libreng sakaya ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, asahang mag-iikot pa ang Trabaho Party List sa probinsya ng Cagayan, Makati City at Zamboanga del Norte sa mga susunod na araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, update muna tayo sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos wala pa rin umanong komento sa paggalas ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa alyansa. Alamin natin ang update mula kay Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Ipinauubayan ng Malacanang sa campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Congressman Toby Chanco ang pagsagot sa usapin hinggil sa pag-alis ni Senator Amy Marcos sa senatorial slate ng administrasyon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na walang anumang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito. Pero sinabi ni Castro na kung hindi na pinaniniwalaan ni Senator Amy ang mga adhikain ng alyansa, mas mainam na ang kanyang pagkalas dahil hindi talaga magkakaroon ng magandang relasyon. Itinanggi naman ng palasyo na minasama ng Pangulo ang pagsasagawa ng senadora ng investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Castro, bagamat may mga espekulasyon ng lamat sa relasyon ng dalawa, hindi nakikitaan ang Pangulo ng hinanakit laban sa kanyang kapatid. Narito si Yusek Castro. From the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the President, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa Malacanang, Ms. Leth Narciso.
Arestado naman ang 3 individual na pinaniniwala ang sangkot sa isang hinihinalang drug den na sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Davao. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Sur. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang 3 drug personality matapos nilusob ang isang drug den sa panguna ng mga operatiba mula sa Davao del Sur Provincial Office ng PDEA 11, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion at Digos City Police Station sa Purok 3 Kulunan, Barangay Mati, Digos City, Davao del Sur, bandang alas 6:20 ng gabi. Naaresto ang itinuturong may-ari ng drug den na si alias Madam, 46 anyos, matapos nabilhan ng isang pakiti sa hinihinalang Cebu sa isang agent na nagpanggap na pusher buyer. Kasama rin niyang naaresto ang kanyang tauhan na si alias Jumar at isang bisita sa drug den na kinilalang si alias Rolando. Na-recover ng mga otoridad ang 4 na piraso ng pakiti sa hinina ng Cebu na nasa 25 grams na may tinatayang halagang 208,000. Iba't ibang drug paraphernalia at by bus money. Ang mga suspect ay naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsusuka ang 21 mga estudyante na pawang mga elementarya sa Barangay Bubog, lungsod ng Talisay, Negros Occidental dahil sa umano'y kinain na tsokolate. Ayon kay Department of Education Negros Occidental Division spokesperson Ayan Arnold Arnaiz, kagad na dinala sa City Health Office ng nasabing lungsod ang mga estudyante matapos sumama ang kanilang pakiramdam. Dagdag pa ni Arnaiz, ang mga biktima ang binigyan ng tsokolate ng kanilang classmate na ibinigay ng kanyang ama at ibinigay din sa mga estudyante. Ang mga biktima kagad na dinala sa Talisay City Health Center para masuri ang kanilang karamdaman. Sa ngayon, ang mga tsokolate ipinasusuri na para malaman kung ano ang dahilan ng pagsusuka ng mga estudyante mula grade 1 and grade 2. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 352,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng Pangasinan Police sa isang linggong anti-drug operation. Sa 31 anti-drug operation ay sinagawa mula March 9 hanggang 15 ngayong taon ng Pangasinan Provincial Drug Enforcement Unit sa ilalim ng direktang supervision ni Police Colonel Rolifer Kapokyan, Provincial Director, ay matagumpay na nakumpiska ang illegal na droga na tumitimbang ng humid kumulang 51.81 grams na may street drug price na 352,580 pesos. Bahagi ng operasyon na ito sa mga hakbang ng pulisya para labanan ng drug-related crimes sa lalawigan at tiyakin ang public safety. Isinagawa ang drug by bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit at iba pang mga lokal na police station na nagresulta ng pagkakumpiska sa naturang illegal na droga. Ang naarestong 31 suspect sa nasabing operasyon ay ngayon naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napili ang Northern Samar na lugar upang ganapin ang photoshoot ng Miss Universe Philippines bilang paghahanda sa Coronation Night sa buwan ng Mayo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ayon sa Provincial Government ng Northern Samar, inanunsyo ng Miss Universe Philippines Organization ang official photoshoot sa Northern Samar sa March 30 hanggang April 2025. Nagipag-ugnayan ng team sa Provincial Government sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa ulat ay mahigit sa 60 na mga contestants ang kalahok sa photoshoot kung saan ang magiging backdrop nito ang tourism sites ng Northern Samar. Inaasahan naman ang pag-angat pa ng turismo sa lalawigan kung saan ang Northern Samar ay magiging destination of choice ng mga travelers na nais ma-enjoy ang magandang tanawin dito sa lalawigan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ang pagpapabakuna ng anti-rabies vaccine sa ating mga alaga ang isa sa mabisang paraan upang makaiwas sila sa impeksyon. Gayon din ang maprotektahan ng mga tao kung sakaling makagat ng mga fur baby. Kaya obligasyon ng bawat pet owners na mabakunahan sila at sagutin ang gastos kung sakaling makakagat sila ng ibang tao. Ano nga ba ang pananagutan ng amo kung sakaling ayaw pabakunahan ang kanyang aso o hindi sagutin ang gastos kung nakakagat ito? Alamin sa expert's opinion o alamin sa report na ito. Isang responsibilidad ang pag-aalaga ng mga aso na madalas na tinatawag din na man's best friend. Nakapaloob sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Bukod sa shelter, pagpapakain at paglilinis, responsibilidad din ng mga pet owners ang pagbabakuna ng anti-rabies vaccine sa kanilang mga alagang aso. Ngunit sa ilang mga pagkakataon, may mga alagang hindi pa rin bakunado, lalo na sa mga lugar kung saan maraming tao at may tsansa na may makagat ito. Sa katunayan, ayon sa Department of Health o DOH, mula January 1 hanggang September 14, 2024, 23% ang naitalang pagtaas ng kaso ng rabies o 354 cases, mas mataas kumpara sa 287 noong 2023. Alinsunod sa batas, kailangang regularly vaccinated at rehistrado ang alaga at huwag hayaang gumala ito sa mga public spaces kung walang leash o tali. Kaya kung sakaling may makagat na ibang tao ang alaga, mayroong pananagutan ng amo sa batas. Base sa Section 11 ng RA 9482, may pananagutan ng amo kung sakaling tumanggi ito ipabakuna ang kanyang alaga na maaaring magmulta ng 2,000 piso. Kung hindi naman papayag na isailalim sa observation ng alaga matapos makakagat, ay maaaring magmulta ng 10,000 piso. Gayon din kung hindi sasagutin ng amo ang gastos medical para sa biktima, ay posibleng tumaas ang multa sa 25,000 pesos. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa isang historic turn-off event sa mundo ng tennis, pasok na sa semifinals ng Miami Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos nitong patumbahin ang kalabang world number 2 sa quarterfinals. Ang naging laro sa report na ito. Ipinagpatuloy ng Filipina tennis star na si Alex Ayala ang kanyang magandang kampanya sa Miami Open matapos ang nakakamanghang panalo kontra world number 2 na si Iga Swiatek sa quarterfinals, Huwebes ng umaga. Ito na ang pinakabagong tagumpay para sa 19-year-old na athlete na si Ayala na nauna nang tinalo ang dating French Open champion at world number 25 na si Jelena Ostapenko. Gayon din ang reigning Australian Open champion at world number 5 na si Madison Keys. Nakapasok siya sa Final 8 matapos mag-withdraw ang world number 11 na si Paula Badosa dahil sa injury. Laban kay Swiatek, isang 5-time Grand Slam champion. Muling pinatunayan ni Ayala na kaya niyang makipagsabayan sa mga pinakamagagaling sa mundo. Umiscore si Ayala ng 10 winners sa unang set habang nakinabang din siya sa 19 unforced errors ni Swiatek. Sa ikalawang set, mabilis na lumamang si Ayala at 2-0. Ngunit nakabawi si Swiatek at kumuha ng 4 na magkakasunod na game. Hindi naman nagpatalo ang Filipina tennis player at nabawi ang kontrol. Binasag ang serye ng Polish star sa 6-5 para selyohan ng tagumpay. Susunod na makakarap na Ayala sa semifinals ang mananalo sa laban ni Emma Raducanu at world number 4 na si Jessica Padula. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw na ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino. Para sa Pilipino, ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.